Book 25. Dahil nagsara na ang mga lagusan na binuksan ni Feathers Owl, sa silangan at sa timog ng Blue Fort. Kaya naman sa hilaga at sa kanluran nagsilabasan ang bawat Org Evanim. Dahil sa hindi pa ito nagagawang maisara ng grupo nila Gerald Walter, Princess Esmeralda at Ronnie Bagsik. Ganun din sa grupo ni Julius Ezra, ay patuloy na mas marami pa ang lumalabas na kalaban na Org Evanim sa portal. Grabe Master Julius, hindi na itin magawang maubos ang bawat kalaban maating nakakaharap ngayon. Wikang sambit ng isang Godly Stone member ni Julius Ezra. Master, mas lalo pang dama-dami ang lumalabas sa portal, takot na sabi ng isang member ng Godly Stone. Lahat kayo, huwag kayong panghihinaan ng loob, sigaw na sabi ni Julius Ezra sa lahat ng Godly Stone member. Maya-maya pagkalipas ng 25 minuto, isang malakas na dagamdong ang tumama sa kalagitnaan ng mga Org Evanim. Isang missile, saan ito nanggaling, pagtatakang sabi ni Julius sa kanyang isip. Master, sila Fernan at Ivan ang mga ito. Nagpadala ang grupo nila Master Brian na pupunta dito sila Ivan at Fernan, masayang. Wika ng isang message receiver ng Godly Stone. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog ang tumama sa kinatatayuan ng mga Org Evanim. Magagawa mo ba kung i-connect kila Fernan at Ivan para makausap ko silang dalawa? Agad nakabuo ng magandang plano si Julius Ezra para wasakin ang portal na patuloy na naglalabas ng malalakas na kalaban na mga Org. Yes Master, 5 minuto makakakonect ako sa kanila. Mabilis na sagot ng isang member ng Godly Stone na isang message receiver. Kaya nang makakonect na ang communicating device, agad inabot ng Godly Stone member ang communicating device kay Julius Ezra. Uy kamusta mga brother, sabi ni Julius Ezra sa dalawa. Master Julius, ikaw pala, sambit ni Fernan kay Julius. Magagawa nyo bang patamaan ang maliit na bilog na parang isang salamin sa pinakalikuran ng mga Org, sabi ni Julius Ezra sa dalawa. Yung may mga lumalabas na mga halimaw, sagot ni Ivan kay Julius Ezra. Oo, kami na ang bahala Master Julius, sabi ni Fernan at sabay lipad ng mabilis. Brother Ivan, handa ka na ba, sabay natin pindutin ang missile bottom, excited na sabi ni Fernan kay Ivan, na para sa kanila ay parang naglalaro lang ng Call of Duty. Sige, handa na ako, sigaw na sagot ni Ivan sa kabilang linya. 1, 2, 3. Whoosh! Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang kanilang ginawa, halos sa kalahating mga Org na bawasan sa mga ito, ngunit hindi pa rin tuluyan. Nawawala ang portal na pinaglalabasan ng mga Org. Tuwang-tuwa sila Ivan at Fernan sa kanilang ginawa, maging sila Julius Ezra at ang bawat tauhan ng Godly Stone, ay tuwang-tuwa na ang buong akala nila ay tuluyan na nilang matatalo ang Org Evanim. Ngunit sa unti-unting nawawala ang makapal na usok na golang sa malakas na pagsabog na nakita ng isa sa mga Godly Stone member. Tingnan nyo Master, ang portal ay hindi nasira o nawasak, gulat na sabi ng isang member ng Godly Stone. Na siya ring kinagulat nila Julius Ezra, at Ivan at Fernan na nakikita nila mismo mula sa itaas. Ano ito, bakit hindi pa rin nasisira o nawawasak ang portal sa lakas ng pagsabog? Bulong ni Julius sa kanyang kaisipan. Maya-maya dumating mula sa kanyang likuran ang grupo ni George Henry Brilliance. Dahil isa yung magic portal na kahit kagaano kalakas ang isang bomba ay hindi ito magagawang wasakin o sirain, sabi ni Mr. George Henry. Sa papaano natin magagawang wasakin ang portal na ito, Mr. Brilliance, sabi ni Julius Ezra kay George Henry. Ang magic portal ay magagawang wasakin ng isang malakas na magic, sabi ni George Henry sa lahat ng Godly Stone. Ngunit, kanina ko pa ginagawa ito, ngunit hindi ko magawang makalapit sa portal para wasakin ito ng aking magic ring. Samantala sila Ivan at Fernan nagpasya na silang bumaba ng jet, dahil bukod sa ubos na ang bala na kanilang ginamit kanina pa, wala na rin gas ang jet fighter na kanilang sinasakyan. Kaya naman sa pagkakataong ito, walang makakasagabal sa gagawin ni George Henry, para sa kanyang Wind Magic Tornado. Hahaha, nagsisayang lang kayo ng oras, sabi ng isa sa mga Org Evanim. Halos nasa kalahati na ng tauhan ni Julius Ezra ang napatumba ng mga Org Evanim. Kaya naman si Julius Ezra ay nakaramdam ng
Inis sa kanyang sarili. Bakit hindi ko magawang protektahan ang mga tauhan ko? Masyado pa ba akong mahina? Bulong na may kalungkutan sa isip ni Julius Ezra. Umatras kayong lahat, sigaw ni George Henry sa lahat ng mga orc na nasa front battle. Para hindi sila mapasama sa gagawing malakas na atake ni George Henry. Windstorm Tornado Magic, malakas na sigaw ni George Henry sabay turo nito ng sing-sing sa kalangitan. Isang malakas na storm tornado ang nabuo at winasak ang bawat orc na nakaharya sa dadaanan ng Stormwind Magic ni George Henry, papunta sa portal ng mga kalaban. Ano ito? Isang Stormwind Magic ng Blue Brilliant Stone, bulong ni Julius Ezra sa kanyang sarili na bakas sa kanyang mukaang. Pagkamangha nito, wow! Sobra naman namangha ang lahat ng mga Godly Stone sa kanila mga nakita. Whoosh! Tuluyan ang nawala at nasira ang portal ni Feathers Owl. At halos nasa kunti na lang ang natitirang buhay sa mga orc na nakaiwas sa tornado ni George Henry. Sugod mga kasama, sigaw ni Julius Ezra sa kanyang mga tauhan. Ang magtitira ng buhay, hindi ko bibigyan ng alak pagbalik natin sa base, sabi ni Julius Ezra sa mga tauhan na may tuwa sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda naman, malapit na si Brian Brilliant sa hilaga makarating, at natatanaw niya sa malayo ang kalagayan ng tatlo. Nakita niyang halos wala ng lakas sila Princess Esmeralda, Ronnie Bagsik at Gerald Walter. At 6 na lang sa mga Godly Stone member ang nanatiling nakatayo para lumaban at hindi pa rin sila sumusuko. Maging ang magic pills ay naubos dahil para manatiling malakas sila ay nagawa nilang inumin ang magic pills hanggang sa maubos ito. At makikita nitong wasak na ang kalahati sa battleship na sinasakyan nila Alex at Cleo. Dahil, ito ang pangunahing ginawa ni Feathers Owl para sirain ang sinumang hahadlang sa kanyang plano. Kaya naman si Brian Brilliance ay mas pinabilis pa niya ang kanyang galaw. Whoosh! Thunderstorm Lightning Magic. Wii-ish, She-Ink. Sa lakas ng pag-atake ni Brian, mabilis lang niya pinatumba ang ilang mga orc evening. Dahil nawasak na ang portal sa timog, silangan at sa kanluran, tanging sa hilaga lumalabas ang mga orc evening, at patuloy pa ito sa pagdami ng mga kalaban. Dahil mas lalong lumaki ang butas ng portal habang tumatagal, kaya mas lalong damadami ang lumalabas pa dito ng mga orc. Pasensya na mga kasama, sabi ni Brian sa tatlong kaibigan nito. Na siyang kinatuwa ni Princess Esmeralda at Ronnie at Gerald. Sabay lumakad si Brian sa harapan ng 6 pang Godly Stone member. Hanggang sa pagkakataong ito, ako na ang bahala na dito, sabay lingon sa likuran niya at sabay nakangiti ito na may kumpiyansa si Brian Brilliance sa kanyang sarili. Ang lightning magic na gamit ni Brian Brilliance ay galing sa Universe Stone Magic, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi pa nito nagagamit ang totoong kapangyarihan ng Red Brilliant Stone Ring ni Brian Brilliance. Na kanya namang natuklasan habang nasa daan papunta sa kinaroroonan nila Gerald Walter.